Well, mag-a-advice ako kasi lalo sa hindi marunong magpatawad ng kapwa niya kahit mabait po siya or wala naman siyang ginagawang masama sa ibang tao or wala siyang inaapakan ng na tao. Pero sarili niya mismo, hindi niya nabibigyan ng freedom kasi hindi po marunong magpatawad. Sa ano pong pagkakaiba po natin sa hindi tayo marunong magpatawad din yung mga gumagawa ng masama sa iba. Wala po, di ba? Binibigyan lang natin ng sakit yung katawan natin. Hindi lang po, gumagawa din tayo ng kasalanan. Paano ko nasabing walang pagkakaiba? Kasi hindi tayo na marunong magpatawad. Diyos nga marunong magpatawad eh. So dahil doon, naisip mo kung mag-complain sa buhay, ma-question mo pa si God. And lagi kong naiisip na bakit lagi kang nakakaano ng mga ganong tao. And dahil doon maapektuhan yung dito at dito. Alam niyo, may dahilan talaga lahat. Kasi kahit pamilya ko, kung ang nakikita ang, ano bang word kasi yun? Pamilya ko, kung saan ko nakikita yung mali, kahit hindi ako nakikisalamuha. Kasi ganun din sa labas. Ganun din yung ugali ng mga tao sa labas. Parehas lang po. Kasi natry ko din na makisalamuha sa iba. Ganun din po. Nakarinig na rin po ako ng hindi marunong magpatakwad na tao. Talagang pag magkukwento sila, mararamdaman mo yung kinukwento nila at yung sakit ng loob nila sa kwento nila. Mas maganda pong mas marunong tayong magpatawad para mabigay natin yung sa sarili natin yung freedom at hindi pa natin mabibigyan yung sarili na ng sakit, lalo sa sakit sa puso. Kasi yung grandmother ko is may hypertension siya pero yung pulse ng heart niya is mabagal. So dahil doon, pag nag-isip siya ng lalo pag in a bad mood, nagkwentuhan kami. Nakakwento niya yung past, pero hindi niya, well, kinakwento ko to as a testimonial. Hindi para hindi sirain ni ninuman. At parang gawin nyo ding example para pag nagpipiti na po kayo sa sarili nyo, mag-realize kayo. Kasi, yun, bumalik tayo sa kwento na about sakit. Yung pulse niya is mabagal, pero may hypertension pa siya. Tapos, ngayon yung nararamdaman niya is lagi masakit daw ang ulo, nahihilo. Siyempre, at naapektuhan din yung tulog. Alam ko, kakaisip niya, hindi po siya makatulog. Kasi pag nagkukwentuhan kami, okay lang naman, nagkwento niya yung past. May masaya namin siyang ikunekwento. Pero pag dating sa mga ginawa ng mga tao sa kanya. Kasi, sabihin mo ng, parang may regret po siya. Doon ko din nalaman na bakit hindi lang ako, yung kapatid ko, o yung mga cousins ko, o yung mga anak nila, mapapadugtong mo po kung bakit kailangang may i-curse cut po. So, thank you kung sa healing ko na to is nadagdag po yung generational curse na yun. Mga kasalanan ng parents ko, yung lolo-lola ko, o yung ancestors nila. Thanks to God. Kasi kahit ano po talagang trabaho mo kung hindi ka makakaalis doon sa curse na yun, wala pong mangyayari. Kundi bumabalik at bumabalik na parang hindi ka nag-progress sa life. Kahit mabait ka, mag-hard work ka, magtipid ka, whatsoever na gawin mo, wala pong mangyayari hanggat meron po yung generational curse na sinasabi nila. Kamalasan na sinasabi nila sa buhay. Kasi mag-a-add up pa yung generational curse natin kay Adam and Eve. Yung nagawa nila. So, sa tingin ko, pati yun, ikakat natin. Pero sometimes, sa tingin ko yung healing is sometimes 1/4, 1/2, or 1/8, parang ganun. At minsan hindi natutuloy hanggang sa dulo. Pero thank you to God if pati yung generational curse kay Adam and Eve is nagawa ko. Ay, thank you kung ganun nga.
until this present. I thank you, Lord. I thank you, God, for assisting me. Pero hindi talaga maaalis yung, yung ipo-pull down ka. Yung parang sinabi ko sa last na video. Para bumalik sa dati. Parang meron talagang force na ipo-pull down ka. So, kailangan mo talagang continue ialay ang buhay kay God, mag-pray, and lahat ng gagawin. Kahit minsan pabalik-balik yung tower moment or hinagpis ng buhay na sinasabi nila. Kasi pati yung financial, maapektuhan talaga lahat. So parang ang gagawin mo lang is i-pray mo yung family mo para sila ang tumulong sa'yo. Well, thank you also because of course, sasabihin ko lahat, hindi po bragging kasi para lang din, gawin yung example to, na syempre, hindi lang sarili ko pinipray ko, sila din. Kasi nakita ko ang effect As in, meron yung time na nawala yung financially, medyo bumalik, pero nawala ulit, promise, parang na-suck up ulit. So, nagkakaproblema ako financially ulit ngayon. Pero may time na bumalik konti kasi syempre, hindi ako tumitigil nagpe-pray. Pero, para hindi ko maapektuhan yung family ko, syempre pinapipray ko pa rin sila. Kasi ayaw ko din naman, pag maapektuhan sila, di ba maapektuhan din lahat? So, i-pray mo din sila para hindi sila maapektuhan sa process ng healing. Sa process ng persecution na sinasabi nila. Kasi healing is a persecution also. A part of persecution or tribulation. Parang pag sa buhay, tingnan nga natin kung makakayanan mo to, parang ganun. Judgment. Ganun. Parang ganun lang din. So, talagang wala talagang madali sa buhay kahit sa spirituality, kahit sa healing. Kahit pag kunin ang pera, kahit hard work, kahit trabaho, walang madali sa buhay talaga. Lahat mapapatunayan mo na walang madali. Kung inisip mong laging madali at maibibigay sa'yo lahat, iniisip mong gusto kong ganito, ganyan, matatalo ka talaga. Magagawa mo yung mga kasalanan at doon ka ma-fall down na, gumawa na ng scam, panluloko para makuha yung mga pera na yan. Doon pala, sa part na yun, kaya natin nagagawa yun. Nahihirapan na nga tayo, pati sa loob, sa problema, nagiging stress, depression, anxiety tayo. Pag hindi natin malabanan yun, doon. At doon din tayo nakakagawa ng kasalanan na alam nyo ya. Alam nyo na. Ano ba yan? Umupo na nga lang ako. Nasa bed kasi ako. Gabi na pala, mag-open ako ng light. Yan. Yung kasing ko kasi nagbabantay kay lula ko ngayon. So, ayan. At advice ko, kailangan nating matutunan ng spirituality. Kailangan din nating i-open sarili natin na pakinggan yung mga sinasabi ng mga lalo yung nagtutok ng English. Lalo sa TikTok, marami doon. Yung spirituality na about awakening, yung sinasabi nila is yung about vibrational frequency. Kailangan nating i-open. Kasi pag hindi open yung tao, tapos kahit ano ang explain mo, kahit ganito, ganyan, wala po, parang ikaw lang din mahihirapan. Ikaw lang din po ang nag-explain na mahirapan kasi parang umasa-pasok dito, lumalabas doon. Iwan ko ba, nalaintindihan niyo po ako or hindi? Parang ganun na, ikaw din mahihirapan sa huli. So, yun po yung kasi hindi po nila tinuturo yun sa school. So, tayo mismo ang mag-learn kung paano yung spiritual healing to awakening. So, parang dinadagdag ko naman dito din. Sa kabilang channel ko mostly. I-watch nyo din. Panoorin nyo yung mga short videos ko doon. So, I recommend you to watch short videos. Mostly, may mga sinama ko doon, nakuha ko na sinishare nila. So, ayan, balik tayo sa about forgiveness. And before that, grabe, may nangyari actually basta weird, panoorin muna natin. Nung pagbalik ko galing sa hospital, tapos walang available, so private. Pero first time in history, nakakita ko ng, yung pang napansin ko, makeup powder. Meron pala ganun sa hospital, may makeup ha. Ayan bongga. So, apart then, well, pag nag-healing pala ang sakitin or matanda, lalong bumabata sila, lalong lumalala. So, no choice. Naintindihan na ng isang bagay. Wala. Talagang, ang maintindihan mo is,
sakit. So, ang gagawin lang natin is assist and kahit explain mo, hindi nila maintindihan. MG, umuwi ako galing hospital kasi may magbabantay kay Lola. Alam niyo bang nadatnanan ko? So, tinanggal ko na yung susi. Oh. Pumasok ako, biglang tumigil. Promise, ayan. Yung solar, ayan oh, nagbi-blink-blink. Ayan, ayaw mo yung panty na yan. Nagbi-blink-blink siya. Papasok ako ha. So, parang naghihinala tuloy ako may ibang kasama dito sa bahay na to. Bad entities kaya laging naggaganon ang lola ko. Tumigil ha, tumigil nung sinabi ko yun. Ay hindi pa pala. Yung solar light yan ha. Tumigil. Kasi nakita nyo naman yun. Ayan o, so dyan nanggagaling kasi hindi nga ma-open yung ano. Ayan, solar po yan. Weird ba? Weird na buhay. Ayan o, solar po yan. Ayun. O ayan o. Light ba? Light. Ayan o. Weird. Parang may na entity. Anong klaseng entity yun? So, i-off ko na lang. Hindi ko kasi pinest tong white. And ayan o. Ayaw talaga yung ilaw namin. Ayan o, naon na siya o. Ganyan lang ang on niya. Wala talagang pag-asa tong kwan. Yun lang, ayaw namin lumipat kasi ang hirap maghakot ng kadami-daming gamit. O, ayan. Hayaan mo ng kwan. Pero minsan naon yan. I-press mo lang maigi yung switch. Grabe, gulat na gulat ako nun na. Ba't nagbiblink? May tao ba? Nakapadlock naman. Yun sa isip ko. Weird. Gulat ako. Wala naman akong makitang multo pero gano'n ang sitwasyon. So, ayan, balik tayo sa forgiveness na yan. Kailangan nating turuan ng sarili natin na i-forgive yung mga gawa ng ibang tao. Hayaan mo yung gumagawa ng masama, hayaan nyo. Kasi sarili din nila, hindi nila pinapatawad sa mga ginawa nilang kasalanan. Parang kinukulong din nila sarili nila. Akala nyo masaya sila kasi nakukuha nila yung gusto nila. Hindi. Kinukulong nila yung sarili niya spirituality sa mga kasalanan. Automatically. Alam nyo na mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. Lalo pag mabigat ang kasalanan nila. May mga meron ng nagsasabi na hindi totoo yung hell or lake of fire. Meron po akong shinare dito na verse na andun po yung lake of fire. And suffering. Padre pa yung nagsabi nun para daw, makontrol yung isang tao at mabigyan ng fear para hindi masyadong gumawa ng kasalanan. Pero, alam ko iniiba na nila ngayon kasi lahat tayo nagsishare na about sa word ni God. Parang gumagawa sila na ng paraan. Pero, meron pa akong share na verse doon. So, maraming klase ng hell. Meron sa sarili natin, nung naghihiling tayo, sa part na tribulation, meron tayong health or tribulation sa sarili natin. At meron sa physical at meron sa spiritual. 3 klase or 4 na klase yun. Pag sa sarili natin, sa mundo na kinalalagyan natin, at so 3 klase. And of course, pag sa sarili natin, karanasan at sa utak natin. 2 klase din ang heaven. Sa sarili natin, sa karanasan at sa utak. Parang hell lang din. So, madaming klase yan. Yung tribulation, hell, heaven, and etc. So, always forgive someone. Don't mind those who does. I always, ano ba yun? Kasasabi ko lang, nakalimutan ko yung word. Always remind yourself that that's it. That you have to forgive someone, even that did you wrong, tapos even yourself, that you experience it through others. At least you are saving yourself. Binibigyan mo ng unending or unconditional freedom ang sarili mo na hindi nabibili ng pera. Kasi kahit bilyonaryo ka, tingnan mo nga sila, yung pamilya nila magulo, hindi sila makontento, at etc. Nakakaranas din sila ng anxiety, depression, and stress. Nagkukonsult din sila ng doctor, psychiatrist. Yun lang din natin alam. Excuse me. And yung mga gumagawa ng kasalanan. Automatically, sabi ko nga, hindi nila binibigyan yung sarili ng freedom. Kasi po, sabihin po nating, ayan na naman yung utak ko, biglang blanco, lagi na lang.
Hindi nila pinapatawad ang sarili nila. Parang sinabi ko din kanina, paulit-ulit lang. Reminder lang po. Kasi sila ang gumawa ng kasalanan eh. Dapat silang magpatawad sa sarili nila at humingi ng tawad sa taong yun na pinaggawa nila ng masama, di ba? Hindi po nila nagagawa yun. So, two times yun. So, huwag niyong gawing maging two times yung ano. Paano yung ginawa ng kasalanan? I mean, na two times na hindi mo pinatawad sila, tapos hindi mo pa pinatawad yung sarili mo na nakakaranas ka ng masama sa iba. Yung iba siguro maisip na, lagi bang tayong nagagawan ng masama ang mag-a-adjust sa mga masasamang tao? At least, ikaw ang gumawa ng first step. Huwag mong isipin yung adjustment. At least, ikaw yung gumawa ng first step para isave mo yung sarili mo sa hell na mararanasan mo, lalo pagtanda mo. Kasi hindi po nila alam na nabibigyan nila ng suffering din kasama nila eh. Lalo pag both side hindi nila naintindihan. Meron ako naka-encounter na comment noon. Ako na nga lang nag-work, tapos ganun yung tatay ko. Nakipagkwentuhan naman ako sa kanya, in-explain ko na hindi naman as in na sinabi na ano ba yan? Question ko. Oh my gosh, truth chakra. Question ko siya, hindi naman yan nasabi na mismo ganun sa comment, pero ang pagkakaintindi ko is parang nakipagkwentuhan siya sa kanyang elder kasi nahihirapan din siya kasi yung negative ata na binibigay ng elder sa kanilang younger. Kasi hindi po natin maiwasan yun eh, yung toxicity na sinasabi nila. Hindi po kahit minsan hindi kasi nila alam na nabibigay pala nila yung toxicity na something sa isang tao. Sa kahit pagkukwento lang ng negative pa ulit-ulit pa. And regret na po nila yun sa mga experience nila. So, tayong mga younger naman, kung hindi natin naiintindihan yung part na yun, mahihigop po natin yan. Kasi energy nga, nagva-vibrate through every one of us. Lalo pag yung dalawa nagkukwentuhan, mahihigop niya yung energy. Tapos, pakikinggan niya ng pakikinggan until kahit meron niyang understanding. Yung younger person will understand the old person. Masisira po yung understanding. Pag paulit-ulit na hinihigop mo yung negative toxicity sa isang tao, hanggang hindi mo alam ang gagawin mo sa sarili mo, kung ilalabas mo ba, or okay lang din yung confrontation, para at least, kasi pag hihigupin mo lang at mananahimik ka, tapos maapektuhan pa kung may trabaho ka, maapektuhan, and pati mental health mo. Until both kayo naging toxic sa isa't isa. Kahit mahal nyo po ang isa't isa. Kasi, ano ba yan? Biglang, what? Yung brain in truth. Sorry. Biglang na-blank ko yung sasabihin ko sana. Biglang, ano ba yan? Saan ba ako nag-stop? Short memory! Yan, nag-confront kayo. Naapektuhan lahat. Then, at least nag-confront sila. And after that, babalik at babalik uli. So, habang bata po tayo, lahat na mararanasan natin sa parents natin or yung mahigop nating toxicity sa ibang tao, ugaliin po nating i-release through realization, through learning, siguro. And pray also because pag nagpe-pray ka kahit galit or doubt kay God, later on, marirealize mo yung gustong iparating sa naranasan mong part na yun. Kunwari, nag-confront ka, yung part na yun na nagbibigayan kayo ng toxicity sa isa't isa. Tapos hindi mo na alam ang gagawin mo, alam ko hindi rin niya alam ang gagawin niya, yung isang parte, yung isang tao. Kaya, lalo pag sakitin pa yung taong yun, paulit-ulit na, hindi niya naiintindihan. Hanggang nagpo-form ng heart problem, yun din ang explanation ng mga nararanasan nating sakit na napo-form sa ating sarili. Tayo mismo ang kumukulong sa sarili nating mga problems. Tayo din mismo ang nagbibigay ng toxic sa ating sarili.
And, well, magbibigay ako ng sample ng paano ko nare-release yung sarili ko sa toxicity na yun. Parang pag nahigop ko siya, i-realize ko sa aking utak para pag sa next na ako naman ang nakaranas sa aking buhay is alam ko na ang gagawin ko. Or di kaya magpipray ako kay God. Ipipray ko yung taong yan na sana God, ibigay mo yung ace and peace sa kanya. Kasi alam ko na ako na nakakarinig. Alam ko yung nararamdaman niyang sakit. Alam ko din yung binibigay niyang toxic energy sa akin. Well, sometimes, meron din yung part na if I shared myself today, kasi minsan hindi mo maiwasan na mag-share din about katotohanan sa isang tao. Kung share ko man ang energy ko sa kanya, sana ma-realize niya po yung anong kinaganda ng shinare ko sa kanyang sarili. Pero share ko hanggang doon lang ang energy ko para and i-declare ko sa universe. Parang yung laging sinasabi na I declare to the universe that my energy is mine only. No one can get it. And may i-imaginein talaga akong parang ano pa yan? Barrier. Yan, barrier na nakapaligid sa akin at talagang sa akin yung energy. Ewan ko kung totoo yun, yung imagination na yun. Ewan ko ba? Ewan ko kung totoo yung imagination na yun. Kasi habang ko sinasambit yun, nag-imagine ako na merong nakapaligid sa akin na barrier na nakaprotect sa akin. Weird, pero parang totoo. Kasi kahit pa ulit-ulit ko naman na nararanasan yung toxicity na yan, yung cycle, yung matrix, maya-maya, parang walang nangyari. Andito pa rin yung yung luwag ng loob. Yung energy pa rin is andun. So, baka yung nakakaranas ng ganun is, bakit kaya yung taong to, kahit anong gawin ko sa kanya is, ganun pa din siya na, parang hindi siya naapektuhan. Baka may ganun na pag-iisip ng iba. Basta, nawi-weirduan din ako. Basta dinideclare ko lang. Kung may napansin ako, dinideclare ko sa universe and I manifest to your name, God. So, parang ganun is, wow. May kapalit na is in peace. Parang, pag yung nararamdaman kong is in peace, dati is okay lang. Parang, gumagaan ng lalo ng gumagaan. So parang, alam ko ang dami kong utang dyan. Ang dami kong problema. Pero parang sa utak ko, wala. Meron din ang magiging paraan yan. Parang ganun, happy-go-lucky feeling. Pero, syempre, kailangan pa rin natin makisama. Kailangan din natin isipin sila. So, ang magagawa lang po natin is pray for them. Yung mga taong hindi na makawala sa, sabihin ko, ng matrix or cycle, na kasi sila din mismo, alam ko, na-curious din sila kahit bakit paulit-ulit na lang na nararanasan nila yung pain and traumas na yun. So, tayo din, kahit paulit-ulit na i-pray natin sila. So, hanggang ganun na siguro. Well, prayer is always has a part. Even lalo pag maganda yung relationship niyo ni God, pagsambit mo lang kay God. Kasi minsan meron yung talagang maisip mo na down ka na, nagda-doubt ka na, oh God, parang ganun lang, tapos biglang gumanda yung pakiramdam mo. Pangalan niya lang, pagsambit mo lang sa pangalan niya, meron. Kahit pangalan niya lang, may halaga po. Yung parang pagtawag mo lang sa pangalan niya, meron po. Sana inintindihan nyo, parang ang gulo. Kasi naman, yung short memory. Parang biglang, pag-realize ko yung minsan pag nagsasalita ko, parang pag ganun-ganun, na iba. So, intindihin nyo na lang. So, ayan. Forgiveness is really important. Kasi pag hindi po natin gagawin yun, kinukulong lang po natin ang sarili natin sa dark shadows natin. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And I hope you will apply also. And always pray to our Father. And confront Him every time. Kung nabuild nyo na po yung relationship, ma-answer agad yung question nyo. Kahit wala kayong marinig, kahit wala kayong makitang may nagsusulat sa dingding, yung parang may multo. Darating at mapapansin nyo, be vigilant lang and observant. Mapapansin nyo na masasagot siya. Kahit yung ease and peace ang sagot.
At least, and don't forget to be always thankful to him, or give gratitude to our Father also. Kasi kahit thank you lang, may sagot din siya eh. Be vigilant lang po. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click yung like, click the bell notification, comment if you want, share so on my next videos.